Nakatayo sa loob ng tahimik at humuhuning loob ng White Tower, ang hangin ay makapal pa rin sa natitirang amoy ng ozone at sinaunang mahika. Itinaas ni Theo ang kanyang kamay at nakita ang kanyang nabagong kamay. Ang balat ay hindi na puro tao, ito ay nababalot ng isang makinis na tulad obsidian na tekstura na kumikinang sa ilalim ng nakapaligid na liwanag ng silid. Sinabi niyang ang dragonization ay nagbago ng kanyang katawan ng ganoon, ibinaling niya ang kanyang palad, pinagmamasdan ang paraan ng matatalim at nakamamatay na mga kuko na sumasalamin sa liwanag. Sa tabi niya, ang sinaunang tagapangalaga ay nanunood ng may ekspresyon ng tahimik na pagmamasid. Sinabi ni Keretesukes na sa mga relic ng primordial dragon na kanyang nakalap, ang kanyang dragon talent ay lumakas, ang boses ng tagapangalaga ay umalingaw-ngaw ng bahagya laban sa malakristal na mga dingding, na nagbibigay diin sa bigat ng pagbabago. Naisip ni Theo na ang dragonization ay malinaw na nagpabuti ng kanyang stamina at pisikal na lakas, na parang siya ay ipinanganak na muli. Ang kanyang puso ay tumibok ng may ritmiko at malakas na ugong na parang isang pugon na nagniningas sa kailaliman ng kanyang dibdib. Bawat kalamnan ay tila handa, humuhuni sa isang kahusayan na hindi pa niya nararanasan. Habang sinuri niya ang kanyang mana, ang kanyang mahika ay lubos ding bumuti, ang panloob na mga daanan ng kanyang kaluluwa ay mas malawak at mas pinalakas, ang paglinang ng mana ay naging kasing natural ng paghinga, ang enerhiya ay dumaloy sa kanya mula sa kapaligiran ng walang pagtutol, pinupuno ang kanyang core hanggang sa maramdaman niyang kayang itumba ang mundo sa kanyang axis. Pagkatapos ay itinigil ni Theo ang kanyang dragonization at bumalik sa normal, ang mga kaliskis ay umurong sa kanyang mga pores at ang matatalim na mga kuko ay bumalik, iniwan ang kanyang balat na makinis muli, bagamat naramdaman niya ang multo na bigat ng kapangyarihan na nananatili pa rin, naisip niyang kailangan niyang suriin ang nirvana na kanyang natamo, ito ay isang gantimpala na mas mabigat kaysa sa pisikal na mga pagbabago. Habang ginamit niya ang nirvana, lumawak ang kanyang mental na kaharian, at isang gintong pattern ang lumitaw sa likuran ng kanyang ulo. Ang silid ay tila nag-warp saglit, ang mga dingding ng tore ay lumalawak patungo sa kawalang hanggan. Ipinikit ni Theo ang kanyang mga mata at sinubukang damhin ang mental na kaharian. Inabot niya ang kanyang isipan, hinawakan ang mga gilid ng espasyo, nagulat siya sa kapangyarihan nito. Pakiramdam niya ay hawak niya ang buong espasyo sa kanyang palad, ito ay isang nakakatakot na antas ng kontrol, naisip ni Theo na dapat niya itong master. Ngunit dapat siyang mag-isip ng mabuti kung saan ito gagamitin, ang isang kapangyarihang ganap ay madaling maging isang sumpa kung gagamitin ng walang katumpakan. Nakatayo doon sa katahimikan, naalala ni Theo ang mga pangyayaring naganap sa loob ng trial ground at naisip na ang alamat ng kanilang ninunong si Sigurd na umakyat sa langit upang marating ang kaharian ng mga Diyos ay laganap. Ngunit hindi niya inaasahan na totoo ito, ang mga mito na narinig niya noong bata pa, na ibinubulong sa mga bulwagan ng Ragnar Estate, ay biglang nagkaroon ng nakakatakot na realidad. Naalala ni Theo ang huling mga salita na sinabi sa kanya ng kanyang ninuno, ang mahiwagang mga babala at ang titig ng isang lalaking nakakita sa dulo ng panahon ay nag-aalab sa kanyang alaala. Nagtaka siya kung upang makuha ang mga sagot, kailangan ba niyang maging isang Diyos ng Pantheon, ang prospect ay nakakatakot, isang tuktok ng bundok na nababalot ng walang hanggang bagyo. Sa pag-iisip na yun, nakaramdam si Theo ng sakit sa kanyang ulo at nagtanong kung bakit ang Diyos ng causality ay nasa Pantheon kung nasaan ang mga ninuno. Isang matalim na pintig ang pumukaw sa likuran ng kanyang mga mata, isang reaksyon sa sobrang absurdidad ng banal na hierarkiya, nahanap niyang katawa-tawa ang sitwasyon, winasak nito ang lahat ng inakala niyang alam niya tungkol sa mundo. Halos parang ang Ragnar ay hindi lamang ang pinuno ng hilaga, kundi isang mas malaking nilalang na nagpoprotekta sa mundo. Ang bigat ng kanyang lahi ay biglang naramdaman na parang isang pisikal na tanikala. Pagkatapos ay sinabi ni Keretesukes kay Theo na kung nagsisimula na siyang magkaroon ng kamalayan, ang mga mata ng tagapangalaga ay kumikinang sa malambot na asul na liwanag habang siya ay humakbang pasulong, ito ang tungkulin ng Ragnar na lumaban para sa kapakanan ng mundo, isang marangal na sakripisyo. Nagsalita siya na parang nagbabasa ng banal na kasulatan. Napangisi si Theo at naisip kung ang napili ay ipinanganak sa Ragnar upang siya ay umakyat bilang isang Diyos at lumaban sa mga outer gods kasama ang Diyos ng causality. Ang siklo ng sakripisyo ay tila walang katapusan, isang bitag na inilatag ng langit mismo. Pagkatapos ay tinanong ni Theo si Keretesukes kung ito ay may kaugnayan din sa mundo ng misteryosong lalaking yun na nakilala niya sa 12 antas na pagsubok. Naisip niya ang kwarto, ang pamilyar ngunit kakaibang refleksyon, at ang ibang Theo Ragnar.
Ngumiti si Keretesukes ng awkward at sinabing hindi niya alam dahil ito ay may kaugnayan sa sariling isipan ni Theo. Hinimas ng tagapangalaga ang likod ng kanyang leeg, lumayo ang tingin, nakaramdam din ng awkward si Theo at sinabi, dapat ay may kaugnayan ito, isang makapal na katahimikan ang bumalat sa kanila. Sa kanyang isipan, naisip niya na ang impormasyon ay hindi alam kahit ng tagapangalaga, ang misteryo ay mas malalim pa kaysa sa abot ng puting tore. Nagtaka si Theo kung nasaan ang lugar na iyon. Biglang, nagbago ang atmosfera sa silid, lumamig ang hangin at ang tore mismo ay tila ng inig. Si Keretesukes ay naglabas ng maliwanag na asul na aura at sinabing ibinigay na niya ang lahat at oras na para umalis siya. Ang liwanag ay sobrang matindi kaya kinailangan ni Theo na protektahan ang kanyang mga mata at binalaan siya na may hindi inanyayahang bisita sa labas ng tore. Ang tono ng tagapangalaga ay mabigat. Isang huling payo bago ang pagtatapos ng kanilang pagpupulong. Nagpakita si Theo ng isang masamang ngiti, iniisip na ito ay gaya ng kanyang inaasahan, matagal na siyang naghihintay sa mga buwiter na umikot, dahan-daang nagsimulang maglaho si Theo sa hangin at sinabing hindi magalang na panatilihing naghihintay ang bisita, ang kanyang katawan ay naging translucent, ang mundo ng tore ay kumukupas sa kulay abo na ambon ng labasan. Ang mabigat at masalimuot na pasukan ng puting tore ay kumikinang at lumabas si Theo mula sa tore. Humakbang siya sa malamig at matigas na lupa, ang hangin ng gabi ay kumagat sa kanyang balat. Habang lumalabas si Theo, biglang hamarang si Jizhar Ragnar sa kanyang daan at nagtanong kung paano niya napahintay ng ganoon katagal ang kanyang nakatatandang kapatid. Ang lalaki ay nakasandal sa isang talas-talas na bato. Ang kanyang posture ay casual. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at mandaragit, ang kanyang dobleng talam na mga espada ay kumikinang sa liwanag ng buwan, mukhang mga tipak ng mga nahulog na bituin. Lumakad siya palapit kay Theo, tinawag siyang nakababatang kapatid, tanong niya, hindi ba dapat si Theo ang naghihintay sa kanya? Ang kanyang boses ay puno ng peking matamis na pagmamahal, ang kanyang mukha ay namutawi sa masamang ngiti, ipinikit ni Theo ang kanyang mga mata at tumango. Sumagot na siya ay kumilos ng hindi magalang ng hindi sinasadya at humingi ng paumanhin, pinanatili niyang pantay ang kanyang boses, tumanggi na bigyan si Jizhar ng kasiyahan ng isang reaksyon. Muling nagtanong si Jizhar kung alam ni Theo ang tungkol sa kanya at idinagdag na iilan lamang ang buhay na nakakakilala sa kanyang mukha, humakbang siya palapit, ang mga talam sa kanyang mga kamay ay humuhuni sa mababang intensyon na pumatay, naisip ni Theo, syempre, alam niya mula sa kanyang nakaraang buhay. Nakita niya ito sa friendly sparring arena para sa mga maimpluwensyang air candidates, isang alaala ang sumulpot sa isipan ni Theo, matingkad at matalas. Naalala ni Theo ang mga pangyayari sa nakaraang buhay. Mataas ang araw noon, ang karamihan ay umaalulong sa pagkauhaw sa dugo. Si Jizhar ay lumalaban sa arena, at si Theo ay nasa gallery. Siya ay isang ordinaryong manunood noon, nanunood mula sa mga anino. Sinasabi ng mga tao na walang makakatalo kay Jizhar. Ang mga bulong ng karamihan ay puno ng paghanga at takot. Sinabi ng isa pa, hindi lahat ng air candidates ay pareho. Sa gitna ng ring, si Jizhar ay nakatayong matatag habang ang kanyang kalaban, si Axian, ay nakaluhod sa harap niya. Si Axian ay hinihingal, ang kanyang espada ay basag at ang kanyang pride ay wasak. Ipinakita ni Jizhar ang parehong masamang ngiti. Tumingala siya sa talunang bata nang may dalisay na paghamak, kinuya niya ang kanyang kalaban, sinabing nasasabik siya na may bagong sumisikat na air candidate, ngunit siya ay isang walang kwenta na hindi niya kailangan pang gamitin ang kanyang espada. Ito ay isang one-sided na pagpatay. Sa kanyang nakaraang buhay, si Jizhar ay sapat na sanay upang madaig si Axian ng walang sandata, pinaikot-ikot niya ito tulad ng pusa sa daga, tinawag si Axian na nakababatang kapatid, sinabi ni Jizhar na siya ay nabigo. Ngunit sa kasalukuyang buhay, kumaway si Theo at sinabing syempre kilala niya ito dahil siya rin ay isang kapwa air candidate, na natili siya sa kanyang pwesto, ang kanyang anino ay humahaba sa ilalim ng buwan, nagpasalamat din siya. Ang hindi inaasahang pasasalamat ay nagpahinto kay Jizhar, ang kanyang noo ay kumunat. Nagtanong si Jizhar kung bakit tila lito siya sa kalmadong kilos ni Theo. Muling nagtanong si Theo kung hindi ba siya nagpunta rito upang iligtas siya. Pinahintulutan niya ang isang maliit na pang-uuyam na kislap sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga salita ay nagpatalim kay Jizhar saglit. Ang katahimikan ay ganap maliban sa hangin na sumipol sa mga bato. Sa susunod na sandali, sumabog siya sa tawa. Ang tunog ay malupit at talas-talas.
tinawag niya si Theo na cute at sinabing naroon siya upang patayin siya. Sumabog ang hangin, sinabing kumilos siya ng may matinding bilis at lumitaw sa likuran ni Theo. Ang kilos ay sobrang bilis na halos teleportasyon, iwinagayway niya ang kanyang talem, ngunit madaling hinarang ni Theo ang kanyang atake, ang tunog ng bakal sa bakal ay umalingaw-ngaw sa lambak, naging seryoso ang mukha ni Theo at sinabing alam niyang naroon si Jizhar upang patayin siya kaya itigil na nito ang kanyang walang kwentang pag-arte, itinulak niya pabalik ang mga talem ni Jizhar. Ang kanyang lakas ay nagulat sa nakatatandang kapatid. Pagkatapos ay tinanong niya si Jizhar kung ang mga bakas na iniwan niya ay nakatulong sa kanyang pagsunod sa kanya. Ang kanyang mga salita ay nagpalamig kay Jizhar, lumaki ang mga mata ng lalaki, natanto niya ang katotohanan. Sinabi ni Theo na kahit na ito ay isang hula, ngunit ang mga puwersa ng Troven ay malapit nang sumalakay sa lugar na iyon. Pinanood niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Jizhar. Dahil nasakop niya ang White Tower, alam niyang siya ang pinakamahalagang premyo sa rehiyon, idinagdag din ni Theo na magiging mahirap para sa kanya na makatakas sa sitwasyong iyon ng mag-isa, itinuro niya ang nakapaligid na kadiliman, at kaya ginamit niya ang kambal para sa kanyang sariling kapakinabangan, iniwan niya ang implikasyon na nakabitin sa hangin. Sinabi ni Theo na alam niyang sinusundan nila siya, kaya iniwan niya ang kanyang uniforme upang magdala sila ng bahagyang pangkat, naunawaan ni Jizhar na tama ang kanyang hula, na nilalason siya ni Theo. Umungol siya, isang mababang hayop na tunog. Kinuya ni Theo siya, sinabing hindi niya inakalang pupunta siya rito ng mag-isa. Ngumiti siya, isang malamig at kalkuladong ekspresyon. Habang nagbanggaan ang kanilang mga talem, si Theo ay itinulak pabalik ng puwersa, ang impact ay umugang sa kanyang mga braso, ngunit nanatili siya sa kanyang pwesto. Habang si Theo ay itinulak pabalik, si Jizhar ay sumugod din pagkatapos sa kanya. Ang kanyang mga talem ay umiikot sa isang nakamamatay na sayaw. Lumapit si Jizhar at iwinagayway ang kanyang espada, sinabing tapos na ang lahat kung puputulin niya ang kanyang ulo doon at pagkatapos, ang kanyang mga mata ay dilat sa kabaliwan. Naunawaan ni Theo na ang kanyang mga salita ay hindi kailanman makakapasok sa kanya. Si Jizhar ay isang lalaking nakauunawa lamang ng wika ng karahasan. Si Thorkel ang eksepsyon sa mga heir candidates ng Ragnar kung saan ang malakas ang namumuno. Ang pamilya ay isang hukay ng mga ahas, bawat isa ay kumakagat sa isa para sa isang tikim ng korona, ang bawat isa sa kanila ay dapat magdala ng isang hindi matitinag na paniniwala sa kanilang sarili, ito ang tanging paraan upang mabuhay sa dumudurog na bigat ng pangalang Ragnar, ngunit si Theo ay mayroon ding ganoong uri ng paninindigan. Siya ay may isang mundo na dapat protektahan at isang tadhana na dapat muling isulat. Si Theo at Jizhar ay sumugod sa isa't isa, ngunit biglang hindi. Ang lupa sa pagitan nila ay sumabog sa isang marahas na geyser ng dumi at apoy. Si No. 2 Nanograms Troven's 9 Servitors, si Zoe, ay umatake kay Jizhar mula sa likuran. Isang napakalaking figure ang lumitaw mula sa mga anino. Isang mabigat na mace na umiikot ng may puwersa ng isang bumabagsak na bituin, isang malaking pagsabog ang naganap mula sa puwersa ng atake, ang shockwave ay nagpatigil ng hininga sa nakapaligid na kagubatan, parehong umiwas sina Theo at Jizhar sa atake at bumagsak pabalik, dumausdos sila sa lupa, lumilikha ng distansya sa pagitan nila at ng bagong dating. Tinanong ni Jizhar kung ano yun, dumura siya ng dugo sa lupa, ang kanyang mga mata ay damapo sa usok. Habang kumukupas ang alikabok, dalawang figure ang lumitaw. Nakatayo sila ng may nakakatakot na presensya, ang hangin sa paligid nila ay nagwa-warp sa mana. Si Derry, ang ikatlong servitor, ay sinabing nakakahiya dahil sana ay nahuli niya ang dalawa sa isang atake. Siya ay isang matangkad at payat na babae na may mga mata na parang malamig na salamin. Inayos niya ang isang hibla ng buhok mula sa kanyang mukha ng may bored na ekspresyon. Parehong nag-stand sina Theo at Jizhar at sinabi ni Theo na mukhang nagpadala sila ng dalawang malalaking tao. Nararamdaman niya ang sobrang dami ng mana na nagmumula sa mga servitor. Tinanong ni Derry kung siya ba si Theo Ragnar. Humakbang siya pasulong, ang kanyang bota ay kumalabog sa bato, at pinuri siya sa pagiging matalino. Ang kanyang boses ay parang sutla na dumudulas sa isang talam. Idinagdag din niya na napagtanto pa niya na sadyang naantala nila ang pagpunta rito. Nilimitahan niya ang kanyang mga mata, ang kanyang mga labi ay kumulat sa isang pangungutya. Dahil nabuking ang kanilang plano, nasaktan ang kanyang pride, ang kahihiyan ay nakikita sa paraan ng pagkakahawak niya sa kanyang tungkod.
Tinanong niya kung akala ba nila ay mananalo sila laban sa dalawang servitor na may 2 tao lamang. Ito ay isang katawa-tawang paniwala para sa kanya. Sina Dre at Zoe ay nakatayo ng may ganap na tiwala dahil handa na sila para sa labanan, mataas ang buwan, handa na ang entablado, at ang tunay na laban ay sa wakas ay malapit ng magsimula. Si Dre ay lumitaw ng may kayabangan sa kanyang itim na kasuutan at matatalim na guwantes at may pagmamalaking sinabi na swerte sila dahil 2 kahalili ang kusang lumapit sa kanila. Nakatayo sa ilalim ng nakakasakal na presyon, si Theo ay basang-basa sa pawis, ngunit pinilit ang kanyang sarili na manatiling kalmado habang sinusuri niya na sila ay 2 sa 9 na duke na nilikha upang kalabanin ang 9 na dragon. Nagpatuloy si Dre nang may pangungutya, sinabing ang 2 sa kanila ay magiging magandang sakripisyo at matutuwa siya, hindi ba? Nang marinig yun, bulong ni Theo nang may pagkalito, nagtatanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa mga sakripisyo. Si Z ay nakatayo sa likuran na parang hindi matinag na bundok at binalaan siya sa mahinang boses na sinabi niya sa kanya na mag-ingat sa kanyang pananalita. Si Dre ay nagpakita ng walang takot at mapanghamong tinanong kung ano ang problema nito. Idinagdag na papatayin naman nila sila, hindi ba? Habang nagpapatuloy ang kanilang pagtatalo, sulyapan ni Dre ang higanti at may sarcasmo pang idinagdag na kung labis itong ikinababahala niya, dapat ay tinapos na niya ito sa huling atake na iyon. Umungol si Z na lagi niyang alam kung paano inisin siya. Isang nakamamatay na katahimikan ang sumunod habang isinampa ni Zoe ang kanyang napakalaking sandata sa kanyang balikat, malinaw na naghahanda para sa isang tunay na massacre. Mula sa likuran ni Dre, ang 2 panig ay nakatayong magkaharap sa tiwangwang na lupain. Nang mapansin ang Lamet sa pagitan ng kanyang mga kalaban, nagkalkula si Theo sa kanyang sarili na mula pa lamang sa presyon ng kanilang mana, ito ay napakalakas na. At sa kabutihang palad ay tila hindi sila masyadong nagtutulungan, naisip niya na kung magagamit niya ng mabuti ang pagkakataong ito, maaaring magkaroon siya ng tsansa. Sakto sa sandaling yun, biglang sumugod si Dre na parang itim na kidlat at sumigaw na siya naman ang kikilos. Sa nakakatakot na bilis, naglunsad siya ng isang makamandag na panimulang atake at masayang idineklara na mauna sa kanya. Tumalsik ang dugo habang nabigo si Theo na makaiwas ng lubusan, at sumigaw siya sa pagkabigla na ang bilis niya. Napagtanto niya nang may pag-aalala na mayroong mahigit 30 hagupit sa maikling sandaling iyon, at ang huling atake na naglalayon sa kanyang leeg ay mas malakas pa. Dinilaan ni Dre ang dugo mula sa kanyang mga kuko, at tumawa habang kinukutya siya. Sinabing hindi siya masama, at bagamat plano niyang putulin ang kanyang ulo, naalala niya na siya ang tumalo kay No, na ipinadala sa kapuluan. Nang marinig ang pamilyar na pangalan, nanlamig si Theo at nagtanong kung siya ba ang nakilala niya sa lumulutang na kapuluan. Nanlait si Dre at malupit na nagtanong kung bakit magpapadala ang kanilang Panginoon ng isang bigo. Idinagdag na kung siya yon, mas malinis sana ang kanyang paghawak. Tumahimik si Theo sa pag-iisip, pinagnilayan na siya ay isang bigo. Ngunit siya ang unang kalaban sa mahabang panahon na nagpakita sa kanya ng isang pader na kanyang kaharap. Lumapit si Dre nang may baluktot na ekspresyon at inasar na kahit ang kanyang naguguluhang mukha ay cute, sinabing huwag siyang mag-alala dahil gwapo naman siya. Biglang naglabas ng malakas na intensyon na pumatay. Lumukso siya sa hangin at nangakong kahit paano ay iiwan niyang buo ang kanyang ulo. Naghanda si Theo, matinding nag-focus at binalaan ang sarili na darating siya. Kumislap ang mga tilamsik ng liwanag habang ang espada ni Theo ay marahas na bumangga sa matatalim na kuko ni Dre. Sa sandaling yun, hindi na natiling walang kibo si Anyo. Naghati siya sa maraming after images at inilabas ang Yin Killing Sword, sinundan ito ng Flying Yin Cleaving Strike, sabay-sabay na naglunsad ng mga finishing blows mula sa lahat ng direksyon. Pagkainis sa pakiramdam ng panghihimasok, sina Anyo at Theo ay nakatayong hindi gumagalaw sa ibaba ng wasak na larangan ng digmaan. Biglang bumaba si Dre mula sa langit na parang itim na multo at may pang-uuyam na sinabing hindi yun inaasahan. Idinagdag na akala niya ay gusto na siyang patayin ng kanyang mahal. Lumapag siya ng mabigat habang ang lalaki ay nakatayo na humaharang sa mabatong gilid na may mga matang naglalagablab sa intensyon na pumatay at nagtanong kung ang dalawa ay mas malapit kaysa sa kanyang inakala. Matapang na tumingin si Anyo at may pagkasabik na binalaan siyang tumahimik at huwag titigan ng biktima ng iba bago niya ito patayin. Sa malawak na espasyo, tumawa si Dre ng mapang-akit at sinabing hindi naman yun masama. Ngunit ang mga love triangle ay hindi niya gusto. Dahil mas gusto niyang mag-isa kasama ang kanyang mahal, bigla siyang sumugod kay Anyo mula sa itaas at malamig na nagtanong kung okay lang na tumabi siya. Dumilim ang ekspresyon ni Anyo habang pinagkagatan niya ang kanyang mga ngipin,
ipinakita ang kanyang bangis habang ang labanan ay nawala sa kontrol. Isang napakalaking banggaan ang sumunod, nag-ukit ng malalim na bunganga sa lupa habang ang usok at mga labi ay nagkalat mula sa napakalakas na puwersa. Si Z ay nakatayo sa gitna ng makulimlim na eksena, nagngangalit ang kanyang may baluting ngipin habang si Dre ay lumapag ng magaan sa kanyang likuran, galit na ang kanyang biktima ay inagaw, inihampas niya ang kanyang matatalim na kuko patungo sa humadlang, na walang iba kundi si Z. Pinanatili ang isang kalmado ngunit mapatay na ekspresyon, malamig niya itong tinawag na isang walang utak na brute at ipinaalala na siya ang unang umaatake. Tanong kung dapat ba niya itong patayin muna, nagngalit ang ngipin ni Z at hinamon siya pabalik, ipinaalala na sinabi niyang mauna sa kanya, at binalaan na kung ayaw niyang mamatay, dapat siyang tumabi tulad ng ginawa niya kanina. Tumigas ang ekspresyon ni Dre habang nagmumura siya sa ilalim ng kanyang hininga, tinawag siyang bastard. Pinagmamasdan ng mga kaaway na nag-aaway-away, malamig na sinabi ni Theo na ang pag-aaway sa sitwasyong yun ay nagpapahirap sa kanilang hulaan, pagkatapos ay naghagis ng nag-aalalang tingin sa kanyang mga kasama sa likuran at inamin na nagdududa siyang mas malaki ang pagkakaiba nila. Iniayos ni Anyo ang kanyang ulo, nagpakita ng isang baliw at uhaw sa dugo na ekspresyon bago sinimulan ang masaker, habang sumabog ang isang alon ng madilim na kapangyarihan. Inilabas niya ang kanyang mapangwasak na pamamaraan, Yin Killing Sword, Black Thousand Daggers. Diretso siyang sumugod sa gitna ng ulan ng mga talem at ipinahayag na siya ang kukuha sa malaki. Tinakpa ni Dre ang kanyang bibig ng may kunwaring delikadesa at pang-uuyam na sinabi na tila galit na galit siya. Pagkatapos ay malamig na sinabi sa kanyang kakampi na patay na siya para sa kanya, habang si Z sa ibaba ay napabuntong hininga na lamang sa pagsuko. Bumaba si Anyo na parang palaso mula sa itaas. Humahagupit sa espasyo patungo sa kanyang kalaban, kasabay nito, lumukso si Dre sa hangin na may masayang tawa, tumingala kay Theo ng may tagumpay, at pang-asar na tinanong kung silang dalawa na lamang muli, iniwan siyang panandaliang walang masabi. Lumapit siya ng may mapanganib na kumikinang na mga mata, at pabirong mungkahi na ipagpatuloy nila ang kanilang ginagawa, tinawag siyang darating, sinimulan ni Theo na suriin ang kanyang kakayahan, napansin na siya ay may tiwala sa kanyang bilis. Habang naghahanda siya laban sa kanyang direktang pababang saksak, na nagwasak sa nakapaligid na lupa, nagpumiglas siyang umiwas at inamin sa sarili na siya ay tiyak na mas nakakabahala kaysa sa isang brute force na manlalaban. Pinagmamasdan ang matatalim na marka ng kuko na naglalayon sa kanya, hinatulan niya na ang mataas na bilis ay mahirap harapin, higit niyang tinasa na siya ay mas mabilis pa kay Nabon at sapat na tumpak upang tumama lamang sa mga mahahalagang bahagi. Ngunit pagkatapos ay isinaalang-alang niya ang ibang pananaw. Sinadyang mag-iwan ng butas sa kanyang leeg, kinakalkula niya na kung iiwan niyang hindi protektado ang isang mahalagang bahagi, ang kanyang katawan ay mauunang mag-react, agad na kumagat si Dre sa pain, nagbuhos ng intensyon na pumatay sa kanyang naglalagablab na mga mata, ngunit napailing sa pagkabigla nang tumaya si Theo sa kanyang mga reflexes at naglunsad ng isang malakas na pamamaraan, Dragon Claw. Natakot si Dre nang mapagtantong ang mga katangian ng kidlat ay pumalibot sa sword aura. Habang ang mga itim na bolt ay tumama sa lupa at nag-trigger ng isang napakalaking pagsabog sa isang kilusang tinatawag na Dark Thunder. Ang malawakang pag-atake ni Theo ay lubusang sumupil sa kanya sa loob ng isang bagyo ng mga hagupit ng espada, paralisado ng agos, nanginginig siya at natanto sa pagkabigla na ang sword aura ay nagdala ng mga katangian ng kidlat, kaya naman hindi gumana ang pag-iwas. Nagngalit ang kanyang mga ngipin sa pagkamangha, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakabaon sa gitna ng malalaking bato na winasak ng kapangyarihan ni Theo. Sinuri ang wasak na lupain, pang-asar niyang sinabi na winasak pa niya ang tanawin upang paghigpitan ang kanyang mabilis na mga binti. Tinawag itong isang desperadong kilos, ngunit inaming hindi ito masama, nakangiti sa likod ng kanyang maskara, idinagdag niyang nakakalungkot, pagkatapos ay lumipad siya sa buong larangan ng digmaan sa napakabilis na bilis. Winawasak ang hangin habang ang kanyang mga kuko ay pumupunit sa lahat ng nasa kanilang landas. Ang maningning na pulang mga guhit ay marahas na nagbanggaan, lumilikha ng sunod-sunod na pagsabog, at buong tiwala niyang iginiit na hindi ito sapat upang pigilan siya. Nayanig ang lupa habang ang usok at pulang-pulang liwanag ay umusbong mula sa mga base ng mabato na bundok. Samantala, isang misteryosong figura na may suot na tuka na maskara ay masigasig na nagsusulat sa isang aklat. Bulong ni Ain na kahit hindi pa kumpleto, si Theo ay umabot na sa halos 30% ng antas ng itim na dragon. Painto ang kanyang panulat,
Ang kanyang pulang mga mata ay nagpakita ng pagkagulat habang sinabi niya na hindi lamang hinarang ni Theo ang atake ni Dre, ngunit nilabanan pa niya ito, na nakita niyang kawili-wili, nang mapagtanto ang isang bagay na hindi karaniwan. Sumigaw siya sa pagkamangha bago ang kanyang mga mata ay kumislap sa pananabik, at sinabi niya na ang palabas ay dapat na lubhang kawili-wili. Sa gitna ng lumulutang na puting usok, sulyapan ni Dre ang larangan ng digmaan at inasar na kahit nahayagan siyang nag-iwan ng butas, hindi niya ito sinamantala, na nagmumungkahi na siya ay maingat na humakbang sa usok, bumaliktad ng may kayabangan sa hangin, pagod na nagtanong kung gaano katagal niya balak magtago ng ganoon. Idinagdag na ang pinakakinamumuhian niya ay isang lalaking nagpapahintulot sa isang babae na maghintay. Biglang, isang napakalaking pagsabog ng enerhiya sa hugis ng naglalagablab na asul na ulo ng dragon ay sumugod sa kanya, nang huli sa kanya nang hindi handa at inihagis siya ng mataas sa hangin sa ilalim ng napakalakas na presyon ng umuungal na dragon spirit. Nakatitig sa nagpakita na nilalang ng may pagkabigla, bulong niya na ang anyo ay ang nabanggit ng kanilang Panginoon. Pagkatapos ay lumitaw si Theo na nakasuot ng Mar-Ingle na dragon armor, may mapagmataas na ngiti habang pang-asar niyang sinabi na nakakalungkot dahil akala niya ay hindi siya makakaiwas sa hangin, nabawi ang kanyang composure. Ang mga mata ni Dre ay naging matalas at interesado habang sinabi niya na siya ay naging mabangis, hindi ba, mahal?